Hello to all, shout out. Ngayon po may maganda tayong balita. Good news po to, napakasipag ng ating Pangulo kahit sinasabi nilang bangag, walang silbi. Tingnan nyo naman, napakadami niyang project. Isa na itong launching and turnover of agriculture support, rice processing system, sunrise and farm machine in Region 10. If naalala ko pa nga, nauna na sa Ilocos, Isabela. Tignan nyo, di ba? Kahit sinasabi nila walang silbing Pangulo, bangag. Tignan nyo naman, napakadami niyang project. Talagang hands-on siya sa trabaho na ang ganitong Pangulo ay hindi ka magsasawang suportahan. Halika kayo guys, samahan niyo akong panoodin. Grabe, napakasipag talaga na itong Pangulo natin, di ba? Dami niyang project. Halika kayo, tignan nyo, napakadami. Talagang ang sipag-sipag niya. Tignan yun, makikita ang kagalakan sa mukha ng ating Pangulo. Lagi siyang nakangiti. Napaka-simple niyang Pangulo. Ganyan ang Pangulo, hindi na lang siya umaasa sa mga report na mga kung ano-ano. Talagang personal niyang iniikot, chinecheck ang mga bagay-bagay. Ang agrikultura ay isa sa pinakamahalagang saligan ng ating ekonomiya. Ang bawat punla, puno, bunga ay sumasailalim sa pagsisikap, sakripisyo at tagumpay ng bawat Pilipinong magsasaka. Kaya naman narito tayo ngayon, hindi lamang upang kilalanin ang tagumpay ng MISOR, kundi upang tiyakin na ito'y magpapatuloy. At higit pa riyan, upang kayo ay mas mapapalakas, mas masuportahan, mas maalalayan sa bawat pagsubok. Ngayong araw, formal nating inilunsad ang Rice Processing System 2 facility na mayroong isang multi-stage rice mill at 4 na recirculating dryer. Bahagi ito sa mas malawak ng ating layunin sa ilalim ng ating administrasyon. Nakapagtayo na po tayo ng ilan na siyam na 150 na ganitong rice processing system. Makakatapos Grabe tayo guys, sa ang dami taon na ng pala, 150 rice processing 2025. system. Tingnan nyo nga kung Magtatapos gaano tayo ng kasipag ang 20 pa. Pangulo. At Grabe kung silaan on the year nila. Sinasabi niyang saan 2025, pupunta, saan magsisimula ba naman patutungo ang na pamahalaan mag-construct sa ng pamumuno 50 ng ating na Pangulo ngayon. Pero ganitong tingnan nyo klaseng naman, rice processing napaka-hands-on center. niya. Sa buong Napakadami niya ng rehiyon, project na nagawa. nakapagtayo na tayo ng Yan halos ba 70 sinasabing walang kilometro silbing ng Pangulo? 70 kilometrong farm-to-market Grabe, road ang at mga dami. tulay na tinatayang nasa 105 linyang metro. Napakinabangan na rin ito ng halos 16,000 pamilyang Pilipino. Sa buong bansa, umabot na sa 1,162 kilometro ang naitayo nating mga daan at higit sa 865 linyang metro naman ng tulay. Ngayong araw din, binuksan natin itong Integrated Coconut Processing Facility. This is the first one in the Philippines. We are one of the largest coconut producing nations in the world. Nagugulat ako sa galing ng ating mga magsasaka. Wala tayong ginawa. Mula noong matagal na, siguro may 50 taon na. Wala tayong ginagawa para tulungan ng mga coconut farmer. Ngayon lang natin tinutulungan. Ngunit kahit walang nagawa ang pamahalaan na tulong, number 2 tayo sa buong mundo sa coconut products. Isipin natin kung itong ganitong klaseng processing center ay pakakalatin natin sa buong Pilipinas. Baka makabalik ako rito bago ako magtapos, sasabihin ko number 1 na tayo. Number 2 tayo dahil number 1 na tayo. Tulungan kayo namin sa marketing, sa promotion.
Paabutin natin yung ginagawa ngayon ng DTI na digitalize lahat para kahit na yung nandito sa Misor, pwedeng makiusap sa merkado sa labas ng Pilipinas at export na yan. Malaking potential masyado. Layunin ng pasilidad na ito na itaas ang halaga ng niyog mula sa kasalukuyang 8 hanggang 10 piso bawat kilo tungo sa 16 hanggang 18 piso bawat kilo. Kaya kaya rin natin ito magproseso ng hanggat 60,000 niyog bawat araw. Makikinabang dito ang tinatayang nasa 66,000 magsasaka ng niyog sa Misamis Oriental. Makakalikha rin po tayo ng trabaho para sa 2,500 Pilipino. Ito direct employment. Ang upstream at saka ng downstream niyan, mas marami pa. Isa ito sa konkretong hakbang patungo ng industriya, paglalagay ng industriya sa ating mga kanayunan. Mga minamahal namin magsasaka, kayo po ang dahilan kung bakit may pagkain sa ating mga hapag. Kayo ang patunay na sa pagsisikap, sakripisyo at pagkakaisa, sama-sama tayong aasenso at uunlad. Alam namin hindi matutumbasan ng anumang proyekto ang dugo at pawis na inyong inaalay. Ngunit sa bawat na programang ito, hangad namin kahit papano ay mapapagaan ang pasanin ng araw-araw. Hinihikayat ko po kayong pagyamanin at alagaan ang mga handog na ito. Patuloy kayong matuto gumamit ng makabagong teknolohiya, maging huwarang bagong Pilipino, magsasakang marunong, may dangal, at may pagmamahal sa ating bansa. Ito po ay isang large-scale integrated coconut processing facility na nagproproseso ng 60,000 nuts per day. So ang kaiba nito sa ibang coconut processing facility ay pinoproseso na rin yung lahat na produkto ng parte ng coconut, from the husk to the shell, water, coconut flour, skim milk, and the oil. So this plant is designed to increase the farm gate price of coconut. For example, ngayon, ang farm gate price ng coconut ngayon is nasa 14 pesos to 15 pesos per nut farm gate. Ito ay kukuha ng 16 to 18 pesos per nut, 3 top, which means it's the project we're going to harvest the coconuts to be processed here. So yung planta na ito ay nakapag geotag ng 350,000 fruit-bearing trees na coconut within Misamis Oriental na siya yung nagsusupply ng 60,000 nuts per day. This will create impact to around 65,000 farm workers in the coconut plantations. At the same time, this will increase the income per tree because right now the income of coconut farmers per tree is only around 400 pesos to 500 pesos per tree per year. This one will increase up to 1,200 pesos per tree per year. So which means it will double the income of coconut farmers with this kind of business model. Another good thing is that this is being managed by FICO, one of the largest cooperative in the Philippines. So in this case, farmers will not only earn from selling the coconut but also from the patronage and dividend or any income from this co-op will also be shared to its member. So ito yung kakaiba sa ibang private operated na processing plant. This is a realization of what the president pronounced to make coconut a local economic driver. And this is the portion of that pronouncement because this is the first integrated coconut processing facility in the country that process everything from husk, shell, meat, water, saka lahat na produkto. Walang waste actually sa isang nut. At the same time, we organize a clustering approach so that every day we know exactly saan galing yung coconut in a 45-day cycle. We hope to transform the coconut industry in the next 3 years so that it will support to the realization of the President's marching order to have a single-digit poverty incidence by 2028. And this is one of the best strategy because in Region 10 alone,
poverty incidence is 18.6%, which means we need 9% in the next 3 years. That's more or less 3% per year that we need to reduce. This one will contribute 60% of the poverty reduction target per year, so that by 2028, we have a single-digit poverty incidence in Northern Mindanao.